Yan. Pero unahin na po natin to si Arnold M. Clavio. Sa mga hindi pa po nakakaalam, wala pong ideya kung sino si Sara Balabagan. Si Sara Balabagan po ay yung minor de edad na OFW na minoles siya ng kanyang amo. At dahil dyan, pinagtanggol niya yung kanyang sarili. So napalaya po sa pamamagitan ng blood money. No, medyo sensitive po, hindi natin mababanggit. Punan nyo na po, no? Kung hindi ako nagkakamali, napaslang niya, no? Napaslang niya yung kanyang amo na nang molestya sa kanya. At ito po ay napalaya, napabalik sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga blood money. Talagang ano yan, talagang sikat na sikat yan kasi minor pa siya at that time. Ngayon, yung pagiging minor niya, syempre GMA 7, inassign po si Arnold Clavio na may asawa na at that time. No? Ito po lahat ayon sa kwento ni Sara Balabagan. Hindi po natin alam to eh. Nalaman lang natin dahil kay Sara Balabagan. Nagkwento po siya nung siya ay born again na. No? Sa madaling salita, kailan lang po yan? Kailan ko lang po, kaya galit na galit ako, kailan lang eh. Kailan lang po nagkwento to? Siguro mga wala pang 4 years o 3 years, ganun. Basta nung nanunungkulan na si Tatay Digong, tsaka lang nagkwento to si Sara Balabagan. So sa madaling salita, inassign si Arnold Clavio para umasiste, pangalagaan itong si Sara Balabagan na sa kasawiang palad ay nagka-interest itong si Clavio at nagkaroon po sila ng anak. Ayan. Born out of, siyempre may asawa si Clavio eh. Okay, yan po ha. Hindi na po, kinakalamayan ko na po ang loob ko. Baka manggigil na naman ako eh. Ngayon, eto po si Clavio, mahilig pong magmagaling. Dito po, marami pong posto si Arnold Clavio. Sabi ko nga sa inyo, halos araw-araw eh. Yung paninira nito sa Duterte. Halos araw-araw. Katulad po nito, dito po nag-react si Sara Balabagan. Sabi ni Arnold Clavio, para saan ang prayer rally kung hindi naman naniniwala sa Diyos ang pinagdarasal ninyo? Di ba? Hindi niya po kasi ma-deny. Dati kasi binabanatan nila, nilalanga, wala naman nagrarally. Ngayon, sangkatutak na po at iba't ibang parte ng mundo ang nagrarally. Ganito na po ang kwento niyan. Para saan ang prayer rally kung hindi naman naniniwala sa Diyos ang pinagdarasal ninyo? So, tungkol po ito kay Tatay Digong. Si Tatay Digong lang naman yung piniprayer rally natin eh. Kaya galit na galit ako rito kasi masyado ka nagpapakabanal. Hindi namin nakakalimutan yung ginawa mo sa at that time ay minor de edad na Sara Balabagan. Alam niyo po ba, yung isa pang kwento dyan, sa anak, doon ako talaga nang gigil eh. Kung ayaw mong pangatawanan yung ina, dahil hindi mo naman pwedeng pangatawanan at may asawa ka, yung anak mo na lang sana, di ba? Alam mo sabi ng anak, yung gagraduate, nakiusap siya kay Sara Balabagan, sa nanay niya, na wag na muna umatin dahil pakiramdam ng anak, kaya hindi umatin si Arnold Clavio dahil kay Sara Balabagan. Doon nagiba ang aking dibdib, grabe. Doon talaga nagiba na yung dibdib ko. Kasi anak na yung pinag-uusapan eh. Hindi dumalo si Sara Balabagan para itong si Arnold Clavio dumalo. Para wala bang iskandalo, di ba? Hindi naman kilala na anak yan ni Sara Balabagan. Ayun, sa kasawiang palad ni anino mo. Tapos kung makapagsalita ka tungkol sa... Okay, ngayon, hindi na nakatiis siguro si Sara Balabagan. Sinagot niya si Flavio. Ito po ang sabi ni Clavio, ay ni Sara Balabagan. Arnold, wag mong maliitin ang power of unity. Unity prayers.
The prayer of the righteous man is powerful and effective. James 5:16. Ako mismo ay bunga ng unity prayer ng mga Filipino. Correct po, pinagdasal po namin yan. Pero pinagsamantalahan mo lang at inuto. Lapit mo ulo mo rito. Tusukin. Masyado ba maliit? Tusukin natin ito para lumaki ka. Arnold Flavio. Ayan, pahiya ka ngayon. Huwag mong maliitin yung power of prayer naming mga Duterte. Dahil ikaw ay isang manyak. Itawa na lang natin kaysa ma-high blood tayo yan. Spiritual leader yan? Naknang po pa. Anong klaseng spiritual leader yan? Okay. Punta na po tayo. Katatapos lang po, no? Marami pong mga lumabas doon sa hearing na unusual, di ba? Maraming unusual na kaganapan doon na hindi dapat pala talaga ginagawa, no? Kaya takanta-taka po eh. Pero kung akala ng ICC yung pagkakadakip niya kay Tatay Digong ay naibangon na nila, lalo lang daw po naging ayon po sa isang Hindustan press, lalo daw po naging paper tiger, no? Naging paper tiger itong yung ICC dahil hindi naman daw niya kaya talaga yung US, yung mga superpowers, wala naman talaga siyang power. Huwag niyong ipagmalaki. Hinahanap ko lang yung pangalan, natatandaan ko yung sinabi niya, kaya lang nawala yung pangalan. Huwag mong ipagmalaki, ICC, na kayo ay nadakip ninyo si Pangulong Duterte dahil halos ibinigay sa inyo, no? Hindi nyo nadakip si Duterte sa paraan ng batas dahil paper tiger lang kayo eh. Ibinigay sa inyo yan dahil sa away sa politika sa Pilipinas. Mas nakakahiya po yun. Wala naman kayo nagagawa tungkol dun sa mga tunay na problema ng bansa, ng international community. Ang kaya nyo lang, yung mga ganyan, no? Kaya nasa inyo ngayon dahil sinurrender sa inyo eh. Okay, alam po ninyo, ito po, sa mga rules, no? Maski po sa rules natin. Pero tignan po natin, ito muna yung mga observation ko, no? Yung mahirap po kasing intindihin din kanina habang naka-live. Boss Bads, ang dami ng impormasyon, no? Ang dami na masyadong impormasyon. Ipaliwanag mo na lang sa amin yan mamaya. Alam nyo, hindi po ako abogado, pero maganda na rin na hindi ako abogado kasi nauunawaan ko yung point of view ng pangkaraniwang tao. Sa madaling salita, hayaan nyo na yung mag-abogado na magpaliwanag yung batas mismo. Sa atin, yung kaya lang nating unawain bilang mga hindi abogado. So sa madaling salita, bilang hindi abogado, mali ang ginawa nila lahat kay Duterte. Bakit? Iyan ang tanong. Kasi, una, sa mga pronouncement nila, pabago-bago, no? Hindi nila kinikilala yung ICC dati. Ngayon, dahil hindi nila pwedeng katwiranan yung kinakatwiran ni Castro, ni Claire Castro, kasi magmumukha silang mga banban, no? Hindi po pwedeng ang hawak pala nila ay ICC, warrant of arrest, tapos pagpipilitan nila na nakipagtulungan lang sila, hindi sa ICC, kundi sa kaya hilong-hilo sila eh. Nakikita po ninyo yung mga paliwanag nila, pero ang mga tao pala, pag ang mga tao nagpapaliwanag out of yung nakagawian na nila na pwedeng bago-baguhin ng statement, wala na sa kanila eh. Hindi katulad natin na once nagbitaw ka ng statement, once na nagbitaw ka ng yung salita, ino-honor mo yan. Una, ang sinasabi ni Remulla, si Remulla na kuya, ang sinasabi niya,
Pwedeng magbago yung mga pananaw. Pwedeng, kaya yun yung pinagpipilitan, yung mga nasabi nung araw ay pwedeng baguhin. Sino po nagsabi nun? Kayong mga Rimulya lang yung nagsabi. Ang mga tunay na leader, yung sinabi mo noon, pangangatawanan mo yan hanggang sa, dahil yan pong mga palabra de honor sa mga totoong leader, importante po yan. Kung ikaw, okay lang sa'yo na ipatanggap parang pinatatanggap ni Remulla na kung noon, yan ang mga nasabi ko, pwede naman magbago ng pananaw. Aba, hindi po. At dinadamay niya pa si BBM. Kaya si Claire Castro, mahirapan lalo magpaliwanag nito, di ba? Paano niyo ipapaliwanag na hindi tayo nakikipagtulungan at the same time sa ICC, at the same time kinikilala natin yung ICC? Ano pa napatunayan natin? Wala pa po lang red note mula po sa Interpol. Ang sinasabi po kasing red note ba? Pakisigura, red notice. Ang sinasabi po kasi na red notice, no? Lahat po ng mga miyembro ng Interpol, ikaw po ay tatalima bilang miyembro ka ng Interpol. Ang meron po, diffusion pa lang. So sa madaling salita, hindi pa po siya red notice. O ngayon, tinetechnical nila. Parang ganun na rin naman, hindi po. Sinasabi ni Amy Marcos, magkaiba yung diffusion sa red notice. Yung red notice, kung makikipagtulungan tayo, ang basis natin yung red notice. Ibig sabihin, pag diffusion pa lang po, hindi pa po alam yan ng higher ups ng mga Interpol. Kasi i-verify pa nila. Ibig sabihin, pag diffusion pa lang, pag-uusapan pa nila sa taas bago mag-red notice. So, ang tanging basis po, kaya dinakip si Tatay Digong, warrant of arrest ng ICC. Yung warrant of arrest naman ng ICC, sinasabi natin na hindi natin kinikilala. Kaya nga pabalik-balik, paulit-ulit si Pangulong Marcos na kaya natin sinusunod dahil sa Interpol.